bagyong Christine, may posibilidad umano na mahila ng panibagong bagyo para bumalik sa PAR. Inaasahan ng State Weather Bureau na pag-asa na lalabas na sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng hapon ang bagyong Christine, na nanalasa sa Bicol Region at Luzon. Gayunman, posible umano itong bumalik sa PAR kapag nahila ng paparating na bagong bagyo. Reporter Alan, kamusta ang sitwasyon dyan? At nitong Huwebes, patungo na si Bagyong Christine sa West Philippine Sea, makaraang pag-ulan sa Bicol Region at malaking bahagi ng Luzon nitong nakaraang mga araw at kumitil ng nasa 20 katao. Ito ay sumira sa mga kabahayan na nagdulot ng pinsala sa lahat. Balik sa iyo, Joan Bendemilio. Maraming salamat, Reporter Alan. Gayunman, habang papalabas ng PAR si Christine, isang low-pressure area ang nabubuo sa silangan ng northeastern Mindanao na inaasahang magiging bagyo sa pagpasok sa PAR at tatawaging Leon. Balik sa iyo, Reporter Alan. Ang interaksyon ng dalawang bagyo ay depende umano sa magiging lakas at distansya ng mga ito sa isa't isa. Ayon sa Hong Kong Observatory, dapat may layo na 135 kilometro sa isa't isa ang dalawang bagyo para mangyari ang Fujiwara effect. Ayon sa Hong Kong Observatory, the stronger cyclone tends to have a dominant effect on the track of the weaker one. The interaction will end when there is a stronger influence of a large-scale weather system from outside. One of the tropical cyclones weakens or the two cyclones merge. Kaya lagi po tayong mag-ingat, mga kababayan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng ating mga rescuers, tila nananatiling hamon ng epekto ng Tropical Storm Christine sa Agoncillo, Batangas. At live sa lugar ay si Allen Teruel. So Allen, kamusta ang sitwasyon dyan? Magandang araw sa iyo, Andrea. Nandito ako ngayon sa Agoncillo, Batangas kung saan talagang ramdam ang pinsalang iniwan ng bagyong Christine. Makikita nyo sa likuran ko ang Agoncillo Laurel Road ay puno-puno ng mga putik at mga basura. Sa kasamaang palad, hindi pa ito naabot ng mga clearing operation group dahil sa mga naputol na dulo mula sa barangay Subic, Ilaya at Loret. Napakahirap ng sitwasyon. Ano ang mga pangunahing kalsadang naapektuhan dito? Maraming pangunahing kalsada sa mga baybaying bayan sa paligid ng lawa ng Taal ang hindi madaanan. Isa na rin ito mga tulay na labis na nisira. Ang mga ito ay nagiging hadlang sa mga pagsisikap para sa tulong ng rehabilitasyon. Ano ang sinasabi ng mga residente tungkol sa kanilang sitwasyon? Sa totoo lang, maraming mga residente ang humihingi ng tulong, partikular sa pagkain at tubig ayon sa kanila. Libong-libong mga tao ang kasalukuyang nanatili sa mga evacuation center at talagang kinakailangan ng tulong. Maraming salamat, Allen, sa iyong ulat. Packed meals sa Japan, kusang umiinit. Kayo ba ay mahilig sa mga pagkain na papadali ang kain? Nakasanayan na ng iba na bumili ng pagkain kapag bumabiyahe. Ang problema nga lang, kadalasan itong malamig. Pwes, ito ang para sa inyo. Ito ay hindi issue sa Japan dahil nakalikha sila ng lunchbox o bento na kung saan umiinit. Ang kailangan mo lamang gawin, hilain ng tali sa gilid ng box at sa loob ng ilang minuto, mayroon ka ng hot meal. Sa ilalim ng bento, mayroong nalagyan ng maliliit na white coals o calcium oxide. Naglalabas ng tubig ang paghila sa tali at kapag humalo ito sa uling, nagkakaroon ng exothermic reaction o pag-release ng heat. Sa ganitong paraan, pwede mo nang enjoy ang isang hot at freshly made bento. Anytime, anywhere. Patunay ang self-heating bento sa Japan na napapadali ng inobasyon ang ating buhay. Ano pang iniintay nyo, mga kaigan? Halina sa Japan!